Kita ko sa inyo mga lods yung hotel na pinagtatrabahuan niya. Yan yung hotel na yan mga lods. Good morning mga lods. Saturday dito ngayon. So kakagising lang namin. Di ako ngayon mga lods na no. Tapos papasok si Mrs. So naghanda ako ng pagkain para sa kanya. Ang oras dito ngayon is alas 7:15 ng umaga. So si Mrs. nagpre-prepare pa para sa trabaho niya. So ayun mga lods. Ayun. So yung anak namin tulog pa. Medyo napagod yun kasi nga binunutan ng ngipin kahapon. So ito yung ganap nitong araw. So naghanda na ako ng pagkain para almusal na. So bali yung ulam namin mga lods sa pangalawang araw na to. Ito. Tapos ito na binili ko kahapon sa TNT. Magkano bili mo dyan? Hindi ko na matandaan. Ha? So mga ganito, hindi 10 ano no. $10. Iwan ko, nakalimutan. Yan Kasi lang. iba akong binili eh. Hindi ko nakita. Yan lang ba ang binili mo kako na? Meron pa? Meron pa. So, siyempre, si Mrs. nagbaon, may baon sa ngayon. So, ganito kami dito sa Canada. Pangat. Oo. Yung ulam namin, minsan 3 araw, 2 araw. Depende na lang kung gaano karami yung ulam. So, kain tayo mga lods. Lamang. At meron ding alamang. Wala na yun ah. Marami pa doon, di ba? So, mamaya, pakita ko sa inyo kung saan nagtatrabaho si Mrs. So, paalis na kami mga lods. Bali, nagmamadali na si Mrs. Baka malit na siya sa trabaho. Kanina isi-isi. Alas 7:30 na kasi ng umaga. Tapos yung pasok niya, alas 8. So, kaya lang naman, malapit lang naman yung downtown. So, ganitong ginagawa ko mga lods na kapag day off ko, nanonood ako ng YouTube. So, pakita ko sa inyo kung sino-sino yung mga tawag dito, kung sino-sino yung sinasubscribe ko. Pagsalita. So, ito si Christopher in Canada, Chris Cusinero, Rice Velasquez, Jojo Vlogs. Inandulong, late na daw mga lods, tara na. So, saglit lang. Alis na kami mga lods. Medyo may pagdilim pa dito. Mamadali na. Buti walang ulan ngayon. Ba't hindi ka nagbunit? Relax lang, malapit lang naman yung trabaho mo. Yeah. So simula sa bahay papunta doon sa trabaho niya, nasa 15 minutes lang yata. Downtown kasi yung pinagtatrabuhan niya mga lods, sa downtown. Dito kami nakatira sa may bandang Marine Drive, tapos going to downtown. Hindi naman traffic kapag umaga. So madali lang to. Madali lang ang biyahe nito. So dito kami dumaan sa may main street. Medyo makulimlim pa yung panahon. Madilim ang kapaligiran. Dito kami dumaraan kapag papunta ng downtown. Kasi diretso kasi ito mga lods ano. 7:38. Kung makikita nyo sa daan, hindi masyadong traffic kapag umaga.
Saturday kasi. Saturday pati. Kaya ayos lang. Try natin hindi maliit si Mrs. Kung maliit man siya, hindi natin kasalanan yan. Hindi maliit, sakto lang. Oo. Siyempre, pag dito sa downtown, ang takbo lang natin 50. Pero pag Limit 50. magmatsyag-matsyag ka na lang, baka may pulis sa likod mo. Bawal dito pag mag-overspeeding ka. Pero Minsan- 50 talaga yung limit. 50, oo. Minsan nagsi-60 ako, 50 to 60, gano'n. Pero advisable, 50. Ano matigas ang ulo. Mahirap pag matikitan. Hindi pa naman tayo natikitan ever since. Ang ganda naman ng photo. Oh, sa bagay mabait naman yung mga pulis dito. Pwede mo naman na pakiusapan na hindi mo sinadya. Parang bibigyan ka pa ng warning. Na-try ko yung isang beses, buti hindi ako tinikitan. Sigurado, ano man lang. Sabi- Follow the rules na lang. Oo, ang sabi ko lang, pagod ako. Tawag dito, pagod ako, tapos nakiusap ako sa kanya, pumayag naman. So ayun, mabait yung mga pulis dito. Hindi kaya sa atin sa Pinas, ano? Ayan. Grabe ka naman. Para hindi ka matikitan, bigay ka. Ayos lang naman. Oo, ganun sa atin. Pera na. So kapag di off, siyempre hinahatid natin si Mrs. Ganun ang buhay dito. Kapag winter dito mga lods, napakahirap gumising ng umaga. Parang iniisip mo palagi yung kung ilan na lang natira sa lib. Kaya kung ilan na lang natira sa lib mo, parang sarap mag-live palagi. Buti nga walang snow. Paano na ibang province naman, maraming snow. Oo. Mas lalong Positive 8 lang ngayon dito mga lods, ano? Walang ulan, makulimlim lang, walang snow. So, ganyan sa ano, Vancouver. wala na atong pag-asa mag-snow. Wala na. Kaya may pulis na sa may ano, kapag pag makikita ka niyan na overspeeding, yari ka. Kinakabahan na si Mrs. mga lord, baka maliit siya. May 16 Paano kung minutes maliit pa. ka? Excuse me. Okay lang naman. Adjust mo lang yung time. Ay, just lang pala eh. Mahirap pag bilisan natin yung takbo. Late pa naman ako na late. Ever since. Yan, yan. Pag nag-commute ako, ang aga ko pag nag-commute ako. Baliktad. So dito na tayo banda sa may Science World. Malapit. Science world. Itong kalsada na to, main street to siya. Dire-diretsuhin mo lang. Papunta na to sa downtown. Yun nga lang, maraming traffic light na madadaanan mo dito. So alam niyo naman sa Canada, napakaraming traffic light. Hindi uso yung overpass dito. Bawat kanto, bawat kanto may traffic light. First Avenue. Ako. So dito na tayo sa may Science World na station ng train. So malapit na tayo mga lods, no? Siguro
nasa 5 to 6 minutes. 47. Yan, kung makikita nyo yan, Science World yan, station. Dito rin yung sakayan ng ng papuntang Toronto. Toronto. Dito yung terminal malapit. Central Pacific. At saka kung makikita nyo tong tulay na to, dito kayo magli-left turn papunta dun sa downtown. Yan. Chinatown. Welcome to Chinatown. Ito yung Chinatown. Hindi, dun sa yan. Sa unahan. Left turn kayo dito mga lods, going to downtown na yan. Yan, nasa downtown na tayo. Kahit dito makulimlim. Nasa downtown proper na tayo mga lods. Itong street na to ay tinatawag na Donsmuir Street. So, Rogers Arena. dire-diretso na yan doon sa pinagtatrabuhan niya. Ano ba? 48 pa. Tamang-tama lang. Yan. Lalo na dito, napakaraming traffic light. Ayan, oh. Traffic light pa more. Downtown Vancouver. 7:49. So stop muna tayo kasi nga red light eh. Dito sa Vancouver marami namang parking kaso nga lang may bayad. Hindi naman siya mahal. Kumbaga tama lang. $5 ba? Ang pinakambaba? Depende, tama lang, depende sa oras. Depende sa location, no? Ayan na. Para walang bayad. Alam mo kung bakit tawag dito? Maganda mag-parking sa may mga alleyway dito sa Vancouver, dito sa Walang downtown kasi nga walang bayad pero tingnan mo lang yung sasakyan mo kasi nga para pagtripan ng homeless. So dito na tayo sa pinaka downtown. Ganito lang ang Vancouver. Simple lang. Napaka-simple. Pero maraming pumupunta rito. Maraming mga turista. Lalo na ngayong April ata, di ba? Mag-start na yung tourist. Oo. So ito yung city center, nasa kaliwa ko. Malaking mall. Isang mall dito sa downtown. So dito si Mrs. nag-work. Maliit lang na hotel na pinagtatrabuhan niya. So dito na tayo. Oh Ay, my god. ito na ako, be. Dito na lang tayo kasi nga may nag-park, may nakano dun. Oh. So ayun na si Mrs. mga lods. Dito ko na lang hinatid kasi nga may nakaano dun, may nakaharang ng park. So pakita ko sa inyo saan ba ako magpa-park. Pakita ko sa inyo yung pinakaharap ng hotel para makikita nyo yung pinagtatrabuhan niya, yung hotel na yan. So nandun na si Mrs. sa loob ng hotel. So pakita ko lang sa inyo yung hitsura ng hotel kung saan siya nagwo-work. Dito lang tayo nag-park sa may alley. Kasi nga hindi tayo makahanap ng parking doon sa malapit sa hotel. Actually malapit lang naman to. So dyan ako nakapark. Wala pa namang manghuhuli ngayon mga lods kasi na umaga pa dito. So ito yung paligid dito. Ayan.
share ko lang sa inyo at least makikita nyo. So baka nga hiring dyan sa kanila ngayon, hindi ko lang alam. Kaso may police rito. Kita ko sa inyo mga lods yung hotel na pinagtatrabahuan niya. Yan yung hotel na yan mga lods. Maliit lang na hotel. Ang pangalan niyan ay sa Hotel Le Soleil. Actually mga lods, dyan ako nagwo-work dati. Umalis nga lang ako kasi nga may nahanap akong medyo magandang company. Kaya umalis ako. So yun lang yung mga lods, no? Pinakita ko lang sa inyo kung saan nag-work si Mrs. dito sa Vancouver. Pauwi na tayo ngayon. Wala na tayong ibang pupuntahan pa rito kasi nga yung mga tindahan dito sarado pa. So uuwi na tayo. At kunting kwentuhan din pauwi ng bahay. So ayun. Yung hotel na yun mga lods, siguro 2 years na yata si Mrs. doon. Maraming Pilipino roon, no? Maraming Pilipino. At the same time, maganda rin naman yung yung hotel. So langanin man ka. Langanin siya right turn pinagbigyan ko na sana. Alam niyo mga lods, no, sa hotel na yan, magandang maganda yung benefits nila. Meron din silang parang RRSP sa company. Tapos maganda rin ang bigayan pati. So hindi ko muna sasabihin sa inyo kung magkano yung bigayan. Sa bagay, nandun naman sa namin playlist. Meron akong vlog dati kung sinare ko dati yung yung sahod ni Mrs. Makikita nyo doon sa may playlist ng ng mga video ko sa channel ko. So nag-reveal ako dati kung magkano yung sahod ni Mrs. dito sa hotel, dyan sa hotel na yan. Pinakita ko doon kung magkano ang sahod niya, magkano yung deductions, ganito ganyan. Kapag dito ka naman sa Vancouver, Canada, dito sa downtown, napakaraming station ng tren, napakaraming bus, accessible lahat, kaya walang problema. Kapag hindi ko mahatid si Mrs. Weekdays, so nagbabas lang siya simula doon sa bahay. So doon kami nakatira sa may Fraser Street, tapos papunta rito. So dalawang beses sasakay ng bus tsaka train. Kasi nga walang bus na, merong bus na pupunta ng downtown pero hindi dyan banda sa pinagtatrabahoan niya. Simula doon sa Fraser, meron namang bus na pupunta dyan sa may waterfront, pero dyan mismo sa hotel niya wala. So ibang location, ibang way. So ang sinasakyan niya is nagbabas muna siya simula sa bahay, tapos pagdating niya sa Marine Drive yata siya sumasakay ng train. So doon siya sumasakay ng train sa may Marine Drive papunta rito sa downtown. So Canada Line yung sinasakyan niyang train. Yun yung train na galing sa airport papunta rito sa downtown. So ganyan lang ginagawa ni Mrs. kapag weekdays. Kapag weekend naman, kasi nga day off ko, so hinahatid ko siya. Ganun lang, pabalik-balik lang yung mga lods araw-araw. Wala naman tayong ibang gagawin dito kundi magtatrabaho. Minsan pag enjoy yung panahon, let's say walang pasok yung anak ko, tapos si Mrs. din pwede mag-leave, hindi siya masyadong busy dun sa hotel, so
silang mag-live, ako rin pwede mag-live. So gumagala din kami minsan. Meron nga kaming nakaplano na gala nitong sim break ng anak ko. Gusto kasi ng anak ko na pupunta kami sa Whistler. So check natin kung matutuloy mga lods. So yun nga mga lods, yung kwento natin para sa buhay dito sa Canada. Napakasarap mabuhay dito sa Canada mga lods, lalong lalo na sa sistema ng pamumuhay rito sa Canada, kasi nga napakaraming benefits. So yung healthcare, yung mga benefits na nakukuha mo sa company, yung mga extended healthcare na nakukuha namin sa company, napakaganda. So isang malaking pasasalamat namin na nakapunta kami dito sa Canada, kasi nga wala kaming natapos ni Mrs. sa Pilipinas. So si Mrs. is college level lang siya, ako college level lang din, wala kaming natapos. So nagpursige lang kaming makapunta rito at magpurgod dito sa Canada dahil sa pagsisikap at determinasyon sa sarili, at siyempre samahan din ng dasal. So kayo na nandito na sa Canada at hindi pa na-secure yung status nyo dito sa Canada, tuloy-tuloy lang, tapos samahan lang ng dasal, determinasyon, at panigurado makukuha nyo rin yung status nyo dito sa Canada, yung maging permanent residence na rin kayo dito sa Canada. Diskarte lang, mag-research kahit saang province na pwedeng wag mo nang pumili ng trabaho, wag mo nang pumili ng province kahit malamig pa yan, kahit gaano kalamig, para lang sa permanent residence ang ang layunin nyo. So kahit saang province pa yan. Yung kakilala ko nga pumunta pa ng Yukon para doon mag-apply ng permanent residence. So nandun na sila sa Yukon ngayon, diba? Sa Yukon napakadali rin mag-PR. Hindi ko lang alam ngayon kung anong status ng nila, rules nila doon, pero dati napakadali lang. Pero try nyo rin mag-research ngayon. Pinakamagandang province na madaling ma-PR, Atlantic Province sa Quebec, di kaya Yukon. Alamin nyo yan mga lods, search nyo yan. Kasi dito sa Vancouver, dito sa Toronto, ganyan, ang mga pathway ng mga PR niyan is provincial nomination program. So medyo yung kompetensya nun, grabe, napakarami ang nag-apply. So mahirap, di ba? So try nyo rin, gumawa muna kayo ng profile sa nomination programs kung saan kayo belong na province. Tapos yun, check nyo. Kailangan lang kasi doon mataas ang score nyo para mapili kayo or ma-nominate kayo ng province kung saan kayo nakatira. So nandito na tayo sa bahay mga lods. So maambon na naman, no? Kanina walang ulan pero ngayon umambon na naman. So baka magluto tayo ngayon kasi nga yung anak natin binulutan ng ngipin kahapon, 2, kasi nga nagpaano siya sa ngipin niya nagpalagay ng Invisalign. So yung mga tabingi niyang ngipin dito sa gilid tinanggal, actually 4 yun. So yung 2 muna tinanggal. So siyempre napakasakit yun mga lods, no? Kaya hinayaan ko lang magpahinga sa bahay. Hindi ko na pinapasok sa trabaho. Gawa ng, siyempre, hindi ka pwedeng magbuhat nun kapag binunutan ka ng ngipin. So, ayan ang kapaligiran dito mga lods. Tahimik lang. Ayan.
So, ayun. Pasok na tayo sa bahay mga lods. So, dito ko na lang siguro tapusin tong video na to mga lods, no? So, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider to like, share, and subscribe. So, ito yung buhay namin dito sa Vancouver, Canada. Yung pangalan ng channel ko, Nerwak. So, maraming salamat sa palaging panunood. Kung saan man kayo naroon, stay safe and God bless. At sa mga hindi pa na PR dito sa Canada, na nandito sa Canada, focus lang kayo, magdasal, at mag-research na rin sa mga possible na pathway para maging permanent residence po kayo. So yun lang mga lods. Hanggang sa muli nating vlog. Maraming salamat. Bye for now.